Magandang araw po sa inyo, ka-coffee, no? Nag-vlog ako para i-kumpirma po sa inyo. Medyo nanginginig ako no? Marami kasi nag-message sa akin na I have to confirm, no? At hindi raw silang maniniwala yung nangyari kay Mima Alicia unless i-confirm ko, no? So, confirmed na po na si Mima Alicia, binawian na po siya ng buhay kanina pong madaling araw. Unfortunately, marahas po yung pagkakapaslang kay Mima Alicia. Confirmed na po yan. Nakita ko po mismo yung police report. Yung initial investigation. At kanina pong madaling araw nga ay binarel unfortunately si Mima at tinamaan nga ito ng critical dahilan po para siya on the spot bawian po siya ng buhay sa labas ng kanilang bahay o malapit po sa kanilang tahanan dyan po sa Caloocan. May mga fake news po na kumakalat, may mga speculations na kumakalat, pero iwasan muna natin yung pagbibigay ng mga spekulasyon dahil nagpapalala po ito ng sitwasyon, no? Ang typical na response dahil po si Mima ay very critical, kung critical meron pang very critical sa mga kaalaban po ng administrasyon. Napapanood nyo po siya, the way siya magsalita, the way siya mag-vlog, yung kanyang way of expression. Kaya yung iba ay sinasabi na baka kasalanan po yan ng kabilang side. Pero until now, wala pa pong conclusion ang investigasyon dyan. Actually, initial findings pa lang po, initial reports pa lang po, yun nakikita natin. Kasi posible ito po ay politically motivated. On the other hand, posible din naman na ito po ay isang isolated case. Kaya hintayin po muna natin na matapos po itong investigasyon. And for sure, hindi po siya pababayaan ng administrasyon ni PBBM. Then alam naman natin kung ano yung suporta o kung gaano minahal ni Mima Alicia itong administrasyon ni PBBM, paano niya ipagtanggol ang Pangulo. Definitely, it will be reciprocated, no? Or magagantihan po yung kanyang pagmamahal sa gobyerno. So yung hustisya man lang maabot natin para kay Mima Alicia. Marami sa inyo, may mga napapanood na po kayong mga content, pero iwasan muna na natin yung pag-share ng mga content na hindi pa po verified, 'di ba? Kung mapapansin niyo, medyo late po akong nag-vlog kanina pa pong madaling araw 'yan. Marami nang nagtatanong kung totoo ba 'yan, etc. Ayaw ko munang gumawa ng content unless talagang makita natin yung totoong nangyari or may official documents na magkukumpirma dito sa pagpaslang kay Mima Alicia, no? So meron po tayo nakita na police report and confirmed na po 'yan. Nawindang ang buong community, no? Nawindang ang lahat ng BBM vloggers na tinatawag nila o mga supporters ng administrasyon. Even ako, kasi si Mima, kapartner ko siya sa isang podcast. Alam niyo yan, yung mga nakasubaybay sa akin sa Abante Bisaya, kapartner ko siya every Tuesday rather, no? Every Tuesday may podcast po kami. Itong Tuesday lang, magkasama lang kami. Nag-live kami. 'Di ba? So anyway, pag-usapan na lang natin siguro kung anong klaseng tao si Mima. Medyo pinagpapawisan ako ng todo, no? At medyo nanginginig din tayo. Syempre natatakot din naman tayo bahagya, no? Kasi syempre walang puwang sa mundo natin ang pagiging violente. Ito po ay free speech. Ito po ay kung nagkasala ka, naging libelous yung statement mo, edi sampahan mo ng kaso. May legal process tayo, 'di ba? May due process tayo. Then file a case against that person. Kung naging malicious or naging defamatory yung kanyang statement, hindi yung huhusgahan mo siya, babawian mo siya ng buhay dahil sa kanyang pananalita. Hindi po yan yung dapat na response, no? So, ito na yung sitwasyon, hustisya, accountability, malaman natin yung katotohanan, ano ba yung nangyari dito sa kwento ni Mima Alicia. Anyway, sige, bigyan ko kayo ng kaunting ideya kung anong klaseng tao si Mima Alicia, no? Matagal ko na siyang kilala kasi waray ko tanhiya, mga waray na nagkikita haton, unfortunately ininat naisabot ni Mima, no? Matagal ko na siya nakakasama. Tulad ng ibang mga BBM vloggers na sinasabi ninyo, nai-invite kami sa mga events dyan sa Malacanang. And even during the campaign, nagkikita na kami ni Mima Alicia. Pero hindi pa kami ganoon ka-close. Naging close lang naman kami recently dahil nga po, kasi waray ko tunhiya, parehas kami waray, no? And then nag-come up with the podcast, ito nga pong Abante Bisaya. So naging magka-tandem po kami. So, anong klaseng tao si Mima? Si Mima, mabilis kausap. Desisyon agad siya, ganoon. Mima, gawa tayo ng program. Sige, go. Ganoon na siya. Wala na mga tanong-tanong. Go agad siya. Di kanya
yung typical na hindi ka na pahihirapan na may magawa tayo ng ganitong program. Sige, wala kaming bayad doon sa Abante Bisaya. Honestly, wala kaming bayad, hindi kami binabayaran doon sa Abante Bisaya. Si Mima can testify, ako, hindi ako magsisinungaling sa inyo, hindi kami binabayaran doon sa Abante Bisaya. Voluntary po yan. Pero syempre, pinapalabas sa aming YouTube channel, pinapalabas sa aming Facebook page, kumikita kami through ads, through commercials, through advertisements. Kung magti-trending yung video, mas mataas po yung revenue niyan. Si Mima, walang bayad yun. Sinabi ko sa kanya, Mima, wala itong bayad, no? Initially, or baka makakuha tayo ng sponsor kasi minsan may mga product placement, let's say mag-sponsor si Nescafe, etc. So, yun yung monetary gain natin. Pero kahit walang bayad dyan, sige, nag-go siya. Kasi, malalaman mo naman gusto niya rin na i-explain. The main reason kung bakit ginawa yung Abante Bisaya ay ipaalam sa mga Bisaya, ipaalam sa mga kababayan natin sa Visayas at ganoon din po sa Mindanao sa lingwaheng mas naiintindihan nila yung mga nangyayari po sa gobyerno. Yun po yung main purpose. Sa 10 episode po kami sa Abante Bisaya, no? Alas 4 po yan, alas 4 ng hapon, live po yan. So, kasi ako na yung parang tumatayong doon parang in charge doon sa Abante Bisaya. So, sasabihan ko siya, Mima, call time natin 3 o'clock para may 1 hour pa tayo mag-prepare. Okay, enough na yon para sa isang program. Kasi wala kaming script may topic lang kami, ito lang yung pag-uusapan, tapos upo na kami. Pupunta siya ng 3 o'clock. Ang nakakatawa lang kay Viva, siguro ito yung mamimiss ko sa kanya, no? Kasi kung darating siya ng mas maaga, ibig na makakapag-uusap kami doon sa topic, ang nagiging focus namin ay gawa ng content para sa kanya. Para sa kanya, kakopeli ka muna. Parang, ang niya kasi, content. Gawa siya ng gawa ng content. Halimbawa, tulad sinasabi ko sa inyo, 3 o'clock call time tayo, no? Tapos 4 o'clock sa salang. So, makakadalawang video pa kami niyan. Makakadalawang video pa yan. Tapos yung style niya kasi, iba yung pinagre-recordan niya Hindi yung typical na cellphone na i-record mo. Parang sa TikTok ata siya nagre-record. Tapos, naka-filter na yung sa TikTok. Na mismo ako, nagmumukhang babae na dahil may blush on, etc. Yun yung style niya. Lagi niyang sinusulit yung oras. Yan ang description ko kay Mima. Susulitin niya talaga yung oras. Kahit imbis na yung 1 hour na yan, supposedly, pahinga na lang yan bago ka sumalang ng alas 4, susulitin niya pa yung oras para makapag-content, para makapag-vlog. Alam mo kung bakit? Ang ibig sabihin kasi ng content, monetization. Pag may content ka, may revenue. Takot si Mima na bumalik siya sa dati niyang sitwasyon, yung maghirap. Very dedicated siya. Magsisikap ako, magdodoble trabaho ako. Ito yung lagi niya sinasabi dahil ayaw ko nang bumalik sa dati kong ako. Si Mima po isang magsasaka. Napakahirap po ng kanyang pinagdadaanan. Ikinikwento niya yan sa akin. Minsan awkward kasi dalawa lang kami sa conference room. 'Di ba? Dalawa lang kami sa conference room at ikikwento niya yan. Yung kanyang pinagdaanan noon. Alam niyo yan, mga close kay Mima, yung mga taga-Didaha, Samar, alam niyo yan na hindi niya natapos yung kanyang kolehiyo at alam niyo yung dahilan kung bakit hindi niya natapos yung kanyang pag-aaral. 'Di ba? Pero isang malinaw sa kanya, ayaw niyang bumalik sa dating mahirap. Kaya sige, content ka hangga't may opportunity na makapag-vlog, sige magba-vlog siya. Pansinin mo kahit nasaan siya magba-vlog siya. Hindi niya na kino-consider yung background. Hindi kagaya sa amin, no. Halimbawa ako, gusto ko pag nagba-vlog ako nasa studio ko ako, 'di ba? May background ako na maayos, may maliwanag akong background. At yung content ko kailangan na concentrated doon sa niche ko na political, etc. Pero si Mima, basta may opportunity mag-content, magko-content siya. Kasi yan ang bread and butter namin, yung content production. Diyan po kami nabubuhay sa content, sa revenue, sa monetization. Kaya pag hindi kayo nag-skip ng ads, kita po yan para sa amin. At sinasamantala po ni Mimaya dahil alam niya kung gaano kahirap yung buhay niya noon dyan sa Lawang, dyan sa Samar. Yung pinagdaanan ng kanyang pamilya, kaya pangako niya sa sarili niya yan na pagandahin yung buhay ng kanyang pamilya. And good thing, very proud siya. Kinukwento niya rin sa akin no, na nakapagpagawa na siya ng bahay para sa kanyang pamilya, 'di ba? Mas maganda na po yung buhay ng kanyang mga kapatid, ng kanyang pamilya, no? Pag-uwi siya ng summer, ready na. Dahil maganda na po yung kanyang tirahan. Ngayon meron na siyang sasakyan. 'Di ba? Nakapag-invest na siya, nakapundar na siya kasi sa sobrang sipag niya. Sobrang sipag niya. At hindi siya plastic. Prangka. Diretsahan. Makikita niyo naman niya sa video Diretsahan. Yun lang sa salita niya, unfortunately, may mga nakakaaway siya, di ba? May mga nakakapalitan siya ng mga argumento. Minsan nga, may pinapatulan pa siya mga vlogger, kasi vlogger nila, pareho sila mga vlogger, no? Nag-aaway-aaway sila. Doon, ina-advisean din naman namin siya. Actually, hindi lang naman ako yung nag-advise dyan sa kanya, no? At sa iba pa po ng mga kaibigan niya, kasi mas marami pang mas close sa kanila. Sila Takero, mas close pa ka sa kanila. Sila Mike Cervera, mas close pa ka sa kanila yan.
na pina-advise siya si Mima kung ano yung mga dapat gawin, and for sure alam yan ni Mima. So it is very unfortunate na yung nangyari ngayong araw. So yun lang po ang call to action ko po sa inyo. Sayang yung buhay ni Mima. Malaki po yung kanyang naitulong para ipagtanggol, I repeat, ipagtanggol po itong administrasyon, ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady, ang First Family, ipagtanggol po ang gobyerno. Hindi niya deserve ang ganitong klaseng marahas na pagtsugi sa kanya o pamamaslang sa kanya na meron namang supposedly due process. Kung mali yung nasabi niya, defamatory yan, malicious yung sinabi niya, sampahan po ninyo ng kaso. Hindi yung tsutsugiin ninyo, walang kalaban-laban isang babae chinugi. 'Di ba? Madaling araw, unfair at walang puwang dito sa mundo yung ganyang estilo ng pagtsugi o pagbawi ng buhay ng isang tao, no? Ay, wag rin natin agad isisi lahat yan sa mga DDS, no? Again, wala pa pong final results o final conclusion ng investigasyon na nagsasabing other side ang nagpatumba sa kanya. Kasi posible nga ito na isolated or posibleng hindi. Huwag na tayo mag-cause ng divide, ng palalain pa natin yung sitwasyon dahil sa insidente na ito. Malungkot po itong nangyari na ito at ayaw natin ito maulit muli. So, my condolences sa pamilya ni Mima Alicia. Alam niyo kung gaano kahirap po yan, no? And hindi natin alam po ano pa yung mga mangyayari in the coming days, no? Anyway, pasalamatan natin, Mima, of course, thank you sa suporta mo sa administrasyon, sa pagmamahal nyo sa presidente, pagmamahal mo sa presidente, pagtatanggol mo kung ito man ang naging sanhi o kung ito man ang naging resulta ng pagtatanggol mo sa presidente, eh, malaking utang na loob po yan ng taong bayan sa inyo kung nasaan ka man, no, Mima, no? Anyway, yun muna, update ko kayo sa mga development as we go along, no? Paalam po sa inyo.